May iba kasi na nagshi-shift na hindi kinakaya yung critic ng prof. Kaya nga ako nag-archi kasi akala ko tuturuan mag-drawing. Maraming math subjects, kahit na gaano ka pa kagaling mag-drawing or mag-render or prone yung competition. Kung kulang ka ng skills, daanin mo sa tatag ng loob. We don't have to meet at the bar, getting drinks. Hi guys, it's Asanas and welcome back to my channel. So, today I will be giving you 9 tips for incoming freshman architecture students. So, dapat 10 to pero sabi ko yung iba sa next video na lang, syempre para marami tayong content. So, ayun na nga, alam ko na malapit na rin talaga yung pasukan at alam ko na maraming fresh grad na mga senior high school students na nagtatanong ng mga tips about, syempre, architecture, yung mga mag-a-archi dyan. So, sure ka na ba talaga? Kung sure ka na, then please keep on watching. So, number 1 tip ko is mag-research ka talaga. Do a lot of research, like extensive research. Mag-search ka sa Google, sa YouTube. Maraming mga vlogs dyan na about architecture. Siyempre, si Architect Lian Austria na idol naman ng lahat ng archi students. Tapos magtanong-tanong ka rin sa mga archi na kakilala mo or mga friends mo. Sumali ka ng maraming groups sa Facebook. Fill yourself with all the knowledge para ma-assess mo sa sarili mo kung kaya mo ba talaga yung papasukin mo. Kasi kailangan sobrang buo na yung loob mo pagpasok mo. Siyempre, dapat ito talaga yung gusto mo kasi syempre para hindi ka mag-shift, sayang sa oras and time and effort and lahat-lahat. Number 2 is know yourself. So, kailangan kilala mo talaga yung sarili mo. Kung kaya mo mag-take ng mga personality test, then go. Maraming ganun sa internet. Personally, ayun yung nakatulong sa akin kasi nakalagay na dun mismo kung ano yung babagay na career path para sa'yo, ganun. Para matulungan ka kung tama ba na mag-a-archi ka, ganun. Or kung fit ka ba dun sa gusto mo. Number 3, hone your skills. So, what are the skills na kailangan? So, manual drafting skills, digital skills, creativity, resourcefulness. Siyempre, kailangan madiskarte ka. So, attention to detail. Unfortunately, math. Like, kung tatanungin nyo kung kailangan dapat magaling sa math, hindi naman po. Like, ako, I am a living proof na sobrang hindi talaga ako marunong sa math. Maraming math subjects, pero kaya natin to. Number 4 is invest on equipment. So, I will be doing a separate vlog about this kasi maraming mga materials talaga sa Archi. Pinakamalaking investment na equipment sa Archi is syempre yung laptop. Kasi may specific na specifications talaga yung kailangan natin kasi ang bibigat ng mga software. So, kailangan talaga yung mga gaming laptops. So, kung freshman ka pa lang, wag ka munang bibili ng laptop. I mean, hindi naman super duper wag. Mamaya. Siyempre, bumili ka na rin kung gusto mo talaga, lalo na ngayon na online classes, like, kailangan mo na talaga. Pero kung ako sa'yo, kung meron ka namang ginagamit pa na laptop, wag ka munang bumili, like, mag-save ka muna. Kasi hindi pa naman siya kailangan ng first year and second year. Kasi, most of the schools, nagsisimula talaga ng digital kapag third year or yung iba, nababalitaan ko, second year, medyo meron na paunti-unti. So, mag-save ka muna para syempre yung mabibili mong laptop is maganda na talaga. So, yung ibang equipment sa susunod na vlog ko gagawin. Kasama na rin yung mga prices ng mga items. Number 5 is, huwag kang ma-intimidate sa mga profs mo or sa mga kaklase mo kasi uunahan na kita. Kahit na gaano ka pa kagaling mag-drawing or mag-render or kung ano pa man, syempre palagi naman sa kahit ano namang aspeto ng buhay natin is palaging may mas magaling sa atin, may mas lalamang sa atin, and lalo na sa atin na nasa architecture, nasa creative field tayo. So, dito talaga kasi prone yung competition. Halimbawa, nagpasa kayo ng plate. So, visually, makikita mo agad kung pag pinagdikit mo yung dalawang plate, alam mo na agad kung kanino yung mas maganda, di ba? Parang in just 2 seconds, in 3 seconds, alam mo na agad kung kanino yung maganda. So, ang bilis ng resulta. Wherein, halimbawa, sa ibang course. Halimbawa, sa psychology, syempre, yung mga schoolworks nila is essay. Bawa yung dalawang essay, pinagdikit mo, hindi mo agad malalaman kung kaninong essay yung mas maganda. Wherein sa creative field, alam mo agad kung kanino yung mas maganda. Tapos, isang post lang ng teacher mo dun sa board ng mga gawa nyo, makikita mo agad. At syempre, nakaka-intimidate naman talaga na, alam mo yung mga mamaw talaga yung mga kaklase mo. Like, naranasan ko yan like super duper mamaw talaga ng mga kaklase ko. Hindi ko in-expect na ganun talaga. Kasi, akala ko talaga
tuturuan mag-drawing, pero hindi talaga. Kaya nga ako nag-archi kasi akala ko tuturuan mag-drawing. Tuturuan ka ng mga tips and tricks, ganun, pero yung isa-spoon feed ka, like sa kahit ano naman, hindi naman talaga nagsa-spoon feed sa college. So, kailangan sariling sikap ka na lang talaga sa panonood ng mga YouTube, ganyan. So, ayun. So, number 6 is choose your friends wisely. Syempre, yung mga sasamahan mo, yung mga masisipag para, syempre, ma-peer pressure ka, mahiya ka na hindi ka gagawa ka. Pag tamad ka, mag-friends ka dun sa mga masisipag para, syempre, kung sinasamahan mo, maging katulad ka na rin nila. Like, well, ako, personally, dahil nga introvert tayo, sabi ko sa sarili ko, okay lang to, mag-isa na lang ako sa college. Sanay naman ako mag-isa. Pero hindi. Like, hindi mo talaga kaya. Lalo na sa architecture, kailangan mo na maraming emotional support. Like, ang hirap na mag-isa ka lang na nagdudusa. Kailangan sabay-sabay kayo nagdudusa, di ba? Hindi pwedeng ikaw lang kasi nakakabaliw yun. So, buti na lang inampun ako ng mga friends ko. So, nakita nila ako sa library mag-isa gumagawa ng plates. Like, super nagpapaka-loner ako doon. Tapos, ayun, gumagawa rin sila ng plates sa library. So, ayun, pinatabi nila ako sa kanila. Buti na lang kasi hanggang ngayon, like talagang super solid pa rin talaga ng samahan namin. And buti na lang talaga na nampun nila ako kasi hindi ko alam kung paano ko masasurvive yung architecture kung wala sila. Quick yarn. But seriously, iba talaga yung relationship na mabubuo mo with your classmates who share the same experience as you. Kasi yung family mo, yung friends mo na hindi naman architecture student, hindi nila alam kung anong pinagdadaanan mo. Like, hindi ka nila maiintindihan. I mean, they can empathize with you, but they won't understand you on the same level, of course, with your peers sa architecture. Siyempre, alam nyo yung pagdudusa ng bawat isa. So, ayun. Kayo na rin talaga yung magtutulungan. And in the future, di ba, magkakaroon ka ng mga connections. Number 7 is join orgs, yung mga UAPSA, ganyan. Kung meron sa school nyo, kadalasan naman ng schools kasama na rin sa UAPSA. Sumali rin kayo ng mga competitions, kung kaya nyo yung mga ganun. Kasi ako, hindi ko talaga levels yung mga ganun. Pero kung kaya nyo, as in, lahat ng exposure, talagang gawin nyo na. Kasi it will help you grow, di ba? Number 8 na kailangan mo talagang baunin bago ka sumabak sa gera na to is tatag ng loob. Kung kulang ka ng skills, daanin mo sa tatag ng loob. Kasi yung skills naaaral yan. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, tsatsagain mo talaga na matutunan siya. May iba kasi na nag-shift na hindi kinakaya yung critic ng prof or hindi na kinaya yung mga yung hirap ng course itself. So marami ka talaga may encounter na mga problema. Lalo na yung mga critic talaga, may mga ganun talaga na prof na para sa atin din naman yun. Pero kung magpapadala ka dun, talo ka, diba? So dapat tatagan mo yung loob mo habang kinikritik ka. Overcome it, lilipas din yan. Tanggapin mo lang ng tanggapin yung mga critics, i-apply mo rin yan. Makikita mo, mag-improve ka. May critic pa rin naman, hindi naman mawawala yun. But from there, you will grow. And that's all that matters. Small steps at a time lang. So, number 9 and last tip na lagi ko na rin namang sinasabi sa mga vlogs ko, in whatever you do, just love the process. Kasi, di ba, sometimes it's not the destination, it's the journey that makes nakalimutan yung quote. Basta yun na yun. You get the picture. Basta minsan yung biyahe pa yung mas masarap kesa dun sa mismong destination mo. So lalo na kung incoming freshman ka pa lang, yung freshman yung pinakamasaya. Para sa akin lang naman. And I just wanna say na ito rin yung pinakamadali. Kaya i-enjoy mo na lang talaga. So, ayun lang. And I hope na naging helpful yung mga tips ko sa inyo. And comment lang kayo ng mga suggestions nyo ng mga Archi-related contents pa. Kasi magpapasokan na and mabibisi na naman tayo. So, hopefully, hindi na naman ito maging yearly vlog. Pero ayun, please like, comment, share, and subscribe. And in whatever you do, just love the process. Bye! Everything's coming up roses, peachy. I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my.